Hello guys! Sa video ito, matutunghayan natin kung paano gumawa ng battery cages at kulungan. So, eto na nga, makikita nyo, gumagawa na sila ng kulungan. So first, gagawin muna yung kulungan. Pagkatapos, saka ka maggawa ng battery cages. So, sa puntong ito, ibabahagi ko sa inyo yung mga expenses sa paggawa ng kulungan. So, first, dapat i-gather mo lahat ng materyales na gagamitin sa paggawa ng kulungan. So, yung ginawa namin is, parang yung kulungan is parang bahay kubo lang, at saka yung yung roof, yung roof is only made of nipa hat para hindi siya mainit para sa mga manok. So ayan na nga, nakikita niyo naman, meron kaming 3 panday at yung dalawang panday, yung main panday is sumasahod siya ng 600 pesos, at yung kasama niya isang panday panday siya para kulungan ng battery cages is 500, tapos yung isa is 400 para sa labor. Pero may pinalitan akong panday, yung niya, labor fee niya is na 600. So sa isang araw, gumagastos ako ng 600 plus 600, 1,2 plus 400. So, total of 2,000. Sorry. 1,2 plus 400. 1,600. 1,600 per day. So, yun na nga. Honey Para sa mga fish? materyales, Uy, mas makakamura ka kung bibili ka ng isang piso na buli buong ay. niyog, yung coconut tree, at saka ipapaano mo lang yun, Dili, ipapa-cut the down mo lang city. yun, tsaka ipapa-chop mo into pieces. Mas makakatipid ka kung yun ang gagawin mo kaysa yung talaga yung bibili Mudi ay ka sa food. hardware. Kasi yun ang ginawa ko, bumili ako sa hardware, tapos ang laki ng nagastos ko kasi ilang pieces yung binili ko. Hindi ko naman in-expect na marami talagang marami palang magagamit na kahoy, kasi nga sinabihan ko yung panday paunti-unti lang para hindi masayang yung ibang kahoy. Kaya nga hindi ko naman in-expect na aabot sa ganun ka daming kahoy, parang more than, parang ata umabot siya ng 50 pieces, something like that. Saka yung measurement ng kahoy, may 2 by 2 tsaka may 1 by 2. So natapos nila for mga 2 weeks, more or less mga 2 weeks talaga. Kung hindi ko pa kung hindi ko pa pinapadali, parang may extend pa yun. Pero sabi ko sa kanila na dadating na yung mga manok, kaya yun, na talaga, overtime na sa last day. Nag-overtime talaga kami kasi dumating na yung manok, dumating na yung order ko na RTL, mga siguro mga 6 p.m. Kaya nga dali-dali kong sinabihan sila na dapat tapusin talaga, pero hindi talaga natapos. Kaya yung ginawa ko, yung nanay ko na lang at ako yung tumapos, like lang namin, pinaglalagyan na lang namin ng mga kahoy-kahoy para hindi makawala yung mga manok. So ginamitan lang namin ng straw pangtali, kasi hindi naman pwedeng magpukpok kami, merong mga manok, hindi siya advisable. Dapat yung environment niyo dapat peaceful siya at hindi siya maingay. So pag may pag nagpukpok ka doon, baka yung mga manok lalo lang ma-stress, galing pa sila sa biyahe, at saka galing pa silang Luzon. So napaka talaga, napaka
napakalayo ng pinanggalingan nila. So, mas maigi na pagdating nila, komportable yung environment nila at makakapag-relax sila at makapag Tsaka naman take a na. rest na rin. Yun ang pinaka-importante kasi galing sa stress yung manok, kaya dapat mo Ada yung talagang tatlong manay. pagpapahingahin. So yun na nga guys, um, pinaka-importante talaga yung make sure mo na kumpleto yung mga materyales para yung labor mo sa paggawa nila, hindi sila pa udlot-udlot, like tuloy-tuloy yung paggawa nila kasi na-experience ko yung ano sila ng mga materyales, kulang na materyales. So pumunta pa ako ng market para magbili or hardware para magbili ng mga materyales. Nasasayang yung time, diba? Kasi sana nila yun, pinatrabaho nila, pero problema ako lang sa materyales, kaya nahinto sila. Yun, so kasalanan ko rin yung point na yun. So kaya nga guys, dapat pero hindi din advisable yung bumili kayo ng maramihan kasi sayang naman pag hindi magamit yung iba. So yun na nga. Dapat lang, yung sakto lang ba? Sakto lang talaga. So as you can see, nagagawa na sila. So, inuna yung syempre yung kulungan. Tapos, yun, as you can see, yung panday, nilalagay na yung at yung nipa hot. So, yeah, yun lang yan matapos. Pag natapos na, so, okay na. Hopefully, makapag na. So, yun. Ito naman yung paligid ng ito yung paligid ng site. Malapit talaga siya sa nipaan. So, may malaking suba dyan. Suba means like a swamp or yung sapa, yung ganun. Yun. Tapos, malayo talaga siya ng mga bahay-bahay. Yun. Yan ang area. Maliwalas talaga dito, guys. Sarap mag-relax dito kasi very refreshing, tsaka nakaka-clear siya ng mind. So, kung kailangan mo magpahangin o mag-aliw-aliw, maganda naman itong site na to. So, yun na nga. Yan yung nanay ko. Nakikita nyo. Para siyang engineer dyan. Nag-aano siya kung anong dapat gawin, kung anong mga dapat, anong ganyan, parang ganon. Yeah. Ganon lang. So, yun na nga. So, tingnan mo nanay ko. Nag-ano na. So, yun na na. Oo, nagbablog pa ako dito. Nagbablog pa. Nagbablog. Nagre-record pa ako para pang-upload. Hindi ka demo. Ngayon na. Pupunta. Andam na rin. Ang Oo. ikaw pa. Hindi na, malapit na. So, yun na nga guys. Okay, so, kung may bala kayong mag-RTL, mag-alaga ng RTL na manok, mas maganda yun. Mas maganda yun. Maganda yun kasi araw-araw talaga nangingitlog yung mga manok pa sa maayos lang yung pag-aalaga nyo. Yung maganda lang yung So, yun. So, yun. Hanggang dito na lang. Thank you sa panonood and God bless you. Goodbye! Nay, alas 5 na, last na laman na. Alas 5 naman.